Ito yung sinasabi ni Antonio Carpio dati. No need to announce coordinates of outer limits of EEZ. Oo, yan o. Ah. Ipso facto daw yan eh. And ab initio by virtue of its sovereignty over the land. Ang ibig niya sabihin dito, dahil may lupa ka, may teritoryo kang lupa, Oo. basta 200 nautical miles, automatic na meron kang exclusive economic zone. Aha. Automatic yan. Kung wala kang mga katabing Totoo. bansa. Eh, paano kung May overlapping. ay mo, yung Taiwan. Oo nga, yan. Kinuwenta mo, 200 nautical miles, tatamaan yung teritoryo ng ibang bansa. Oo. Eh di away kayo dyan, di ba? Mas pwede mo bang ipilit? Hindi, kwinenta ko eh. Palaki. 200 nautical miles eh. Eh, sabi nung kapatid, kinuwento ko eh. Sobra din ako eh. Diba, overlapping tayo. Eh di away kayo dyan. Yan. Kaya kailangan nga ho, merong mga limits, Oo. kailangan merong nautical chart. Hindi ba? Kasi kung sinunod natin itong sinasabi ni Antonio Carpio, eh di hindi na sana nag-submit. Aha. Hindi na nag-submit yung DFA. Di ba? Kaya mali po yun. No? Buti na lang, nandyan noon si Senador Marcoleta. Kasi kung walang tututol eh. No? So, hindi natin pwede ikatwiran. Ang pinagtatalunan namin noon, West Philippine Sea, hindi ang Baho de Masinloc. Eh kasi nandun din yung West Philippine Sea. Oo. Kasi baka yun ang maging palusot eh. Oo. Di ba? Kasi alam mo ng mga abogado, letra for letra, tsaka word for word gumanat yung mga yan eh. Magmumukha silang yan. Oo. Mas katawa-tawa, di ba? Oo. Sabi, tatanong mo lang, ano bang dagat ang meron sa Baho de Masinloc?